Mga palangga, mga kapatid, gusto nyo bang gumawa ng pandikoko na tinapay pero wala kayong oven? Masarap naman kasi yung tinapay natin na pandikoko pero ngayon mas lalo natin yang pasarapin. Walang problema kung wala kayong oven kasi pre-prituhin natin yan. Dahil prito ito, kailangan hindi lumabas yung palaman kaya diskartihan natin ngayon kung paano natin gawin yung palaman para hindi masayang. Kaya get started! Meron po akong 400 grams ng fresh na niyog dito na pinagiling ko lang po. 25 pesos po yung aking bili nito. 403 grams po yun pero i-round up na lang natin ng 400. Tatlong guhit lang naman. At dito nilagay ko muna sa ating kawali pero wala pa po yung apoy, yung ating kalanha. Balilinisin muna natin yung ating niyog. Kukunin muna natin yung mga itim-itim niya. At maglagay muna tayo ng isang cup ng asukal. Light brown sugar po ito mga langga. Hindi po masyadong brown. Kaya hindi po tayo dito maghahanap ng golden brown talaga pag naluto. Kasi yung ating asukal, light lang po. Ito, nagpa-apoy na po ako ha. Ayan na po. At pag uminit na, pwede na nating ilagay yung ating 50 grams ng ating margarine. Sa 400 grams natin na fresh na niyog, ay kaunti lang talaga ng margarine yung ilagay natin dito para hindi maging melted talaga or basa talaga yung ating palaman. Kasi hindi natin dito kailangan yung basa kasi ipiprito natin ito eh. At haluin lang po natin ng haluin hanggang sa maluto siya at hindi na po dito yung kailangan natin na golden brown talaga kasi yung ating asukal is light lang po. Pwede din kayong gumamit dito ng brown na brown yung ating asukal. At pag napapansin ninyo yung amoy niya na aromatic na talaga yung bango ng ating niyog na ang bango niya is bukayo na po talaga is okay na yan mga langga. At para mawala talaga yung melted niya or ang basa kasi kailangan natin dito yung palaman na dry lang po ay maglagay po ako dito ng aking breadcrumbs. Itong breadcrumbs ko mga langga is pandan po ito. Ginawa ko lang po ito ha. Kasi iba't iba talaga yung kulay ng aking donut. Kayo pwede kayong maglagay dito ng harina lang kung nagme-melted lang yung inyong palaman. Pero kung napapansin niyo na dry naman, okay lang yan mga langga, huwag nyo nang lagyan. Ito halong-halo na, isit aside lang natin ito at gagawa na po tayo ng ating donut dough or gagawa na po tayo ng coco donut. Sa ating video ngayon mga langga, 2 kilo po itong ginagawa ko pero kung kayo'y gumawa lang ng 1 kilo lang dito, yung ating mga sangkap dyan sa ating video screen ay hatiin nyo lang po. Yung ating palaman mga langga na 400 grams ay tamang-tama dito sa ating 2 kilo na harina. Pero pag kayo'y gumawa ng 1 kilo lang ng harina ay kailangan nyo lang po yung inyong palaman na 200 grams lang po ng ating niyog. Hatiin nyo lang yung ating palaman na mga sangkap mga langga. Alam nyo ang tawag namin dito sa aming bikere yung tinapay na ito is pritong pandikoko eh. Pero yung mga customer ko po yung talaga yung nagbigay ng pangalan dito ha. Isasabihin nila, meron po ba kayong coco donut? O ayan na po. Nagkukudunat na po yung pangalan nito. Lalo na po sa mga bata sa school canteen, ang tawag nila dito is coco donut. Ayan na po, pag nailagay na po lahat ng mga dry ingredients, ay maglagay ng tubig at i-mix sure lang po na tunaw po yung ating mga dry ingredients, lalo na po yung asin at asukal bago tayo maglagay ng ating harina. Ang ating harina mga langga ay hinati ko lang po 1 kilo ng all-purpose at 1 kilo din ng first class. Pwede talaga kayong gumamit dito ng all-purpose na harina lahat yung gamitin ninyo at pwede naman na bread flour or first class flour lahat yung gamitin ninyo. Pag gumamit kayo dito ng all-purpose lahat na harina ay yung tubig ninyo ay mag-adjust lang po kayo. Kasi yung ating all-purpose ay kaunti lang yun na tubig ang kailangan yan. Pwede rin ninyo itong masahin ng mano-mano hanggang sa mapakinis ninyo yung texture ng ating dough kung wala kayong spiral mixer or kaya dough roller. Itong dough ko na ito mga langga ngayon ay idaan ko ito sa aking dough roller kasi mga langga nagmamadali din tayo. Hindi po tayo pwedeng magmasang mano-mano ngayon. Kasi marami pong trabaho si Inday. Ayan po, 30 grams lang po yung putol natin dito or 1/8 sa cup na measurement. 30 grams lang po yung putol ko dito at tig 5 piso lang po yung aking bintahan. Kaya yung sabi ko, yung ating palaman na niyog na 400 grams ay kasyang-kasya lang po dito sa 2 nating kilo na harina. At nasa inyo pa rin yan kung ilang gramo ang gusto ninyo ditong putol. Matapos nating itong putulin lahat ay kaunting pahinga
nga lang po yung ating dough para medyo lumambot before tayo dito maglagay ng ating palaman. Ayan po, yung pagkalapad ko ay hindi din masyadong malapad. Bali, tinansya ko lang po yung palaman natin na magkasya lang po. Mas pangit din po yung masyadong malapad na rin at manipis na yung ating dough. Ayan po, dahil yung ating palaman dito ay medyo dry, hindi po nagme-melted or hindi basa, ay mas madali lang po natin itong maisara yung ating dough kasi nga hindi po nagmamantika yung ating palaman. Mas madali po talagang ma-close or maisara yung ating dough para hindi lumabas pag ito'y niluto na natin. Pero kailangan pa rin na maisara natin ng mabuti. Pero kung sinabing pandikoko ito or i-bake natin, kahit magme-melted or basa, ito naman talaga yung masarap, yung basa ng ating palaman. Ay okay lang po yun kasi bibik natin yun eh. Ito, kailangan po natin dito ng diskarte para hindi po lumabas yung ating palaman pag tayo'y nagprito na po dito. Kung hindi natin ito diskartehan, lalo na pag umalsa at lalo na pag nagprito na tayo ay bumukas yung mga pinagdugtungan natin. Yung palaman natin masayang lang, mapunta lang po sa ating kawali. At sa paglagay po ng ating palaman, pag ganito lang yung gramo yung gusto ninyo na putol, ay kaunti lang po yung palaman, nasa 3/4 lang po ng kutsara. Kasi pangit naman yung kaunti lang, maliit lang yung ating dough tapos marami yung palaman, parang hindi na natin maisara yung ating dough. Katamtaman lang po, tansyahin nyo lang. At pag dito ninyo sa tray isalansan ay kailangan po ay may banya lang po itong ating tray para hindi mahirap tanggalin, hindi dumikit yung ating dough, para madali lang po yung pag-angat ng ating dough papunta sa ating kawali. At para hindi po tayo mahirapan sa pagbaliktad sa ating dough, pag tayo'y nagluto ay laparin lang po natin ito ng kaunti para hindi maging lubong-lubo talaga or bilog-bilog yung ating dough. At palsahin natin ito mga langga ng 2 hanggang 3 oras at depende din sa inyong room temperature. Takpan ninyo yung inyong dough pag ito'y mahangin ang inyong lugar para hindi po mamalat or magkugas yung ating dough. Pagkaraan ng 2 oras at 35 minutos, medyo malaki na yung aking dough, ay niluto ko na mga langga. Bali pasalubong na lang po sa pagluto ito para hindi din masyadong mahangin yung loob ng ating coconut donut. At kailangan po ay mainit lang po itong mantika natin mga langga bago po natin isalang yung ating donut. At ito lang po yung ginagawa ko. Habang hindi pa masyadong golden brown yung kabila, ay binaliktad ko na mga langga para hindi po tayo mahirapan dito sa pagbaliktad na hindi po siya bumalik. At mamaya mga langga ay baliktarin naman natin ito ulit hanggang sa ma-achieve natin yung golden brown yung magkabilaan. Ayan po, binaliktad ko ulit at pagpantay na yung luto niya ay saka ko na po hanguin. Ayan po, excited na si Inday na makita yung loob, yung ating palaman sa loob. Kahit mainit pa or nasa kawali pa, binuksan na ni Inday. Ayan po mga langga. Nagkanda hulog-hulog na hindi na makahintay eh. Kung may mga baker man dito na nanonood gaya ko, sa atin ay simple lang po ito. Basic lang po talaga sa atin itong mga baker. Pero po itong demo na ito ay para po ito sa hindi pa po marunong, sa wala pa pong experience about dito sa ating pagbibik, ay mahirap po talaga sa kanila. At kailangan po talaga nila yung procedure, yung ating malinaw na pagtuturo step by step. Pero sa ating mga baker ay easy lang po ito sa atin. Ayan pong outcome niya mga langga. Wala po talaga yung mga bukas, yung mga pinagdugtungan. Hindi talaga nasasayang yung ating palaman. Hindi napupunta sa ating kawali. Basta sundin nyo lang yung ating instruction, yung ating procedure. Ganyan po yung outcome ng inyong coco donut. Ayan po, ang ganda talaga ng kanyang yung puwitan, yung ilalim niya, yung pinagdugtungan. Ang ganda talaga mga langga. Ayan po. Ayan na po mga palangga, mga kapatid, sa ating toppings, pwede din tayong maglagay ng asukal. Pero sa akin kahit wala na pong asukal, ay masarap naman po kasi yung ating palaman sa loob ay masarap na at yung ating dough ay hindi masyadong matabang at hindi din masyadong matamis, ay katamtaman lang po. Kahit hindi na po tayo maglagay ng asukal dito. Kahit anong toppings, pwede nang hindi nang lagyan. O depende na sa inyo kung maglagay din kayo ng toppings. Ayan na po, sana may natutunan po kayo sa aking isa sa mga paninda ko na ibinabahagi ko sa inyo. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday. Maraming salamat at bye-bye. Sa page na ito mga langga, marami pa po kayo talagang aabangan ng ating mga pangnegosyo. Bye-bye!